hard starting, check nyo rin po yan yung manifold. Kumusta kayong mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito Honda TMX 155. Ang issue ng motor ni boss, kapag malamig, madali naman siyang paandarin. Pero kapag mainit na, yun, nagkokos na siya ng hard starting. So dinala niya rito sa ating shop upang ipa-check up. So ngayon, kalimitan na ang pinagmumulan ng hard starting kapag mainit na, minsan dun sa ating pulser, yung tatakbo tayo ng long ride tapos biglang namamatay. So kalimitan issue niyan yung kanyang pulser. Pero itong TMX 155 na ito, napalitan na nga ng pulser, pero ganun pa rin mga idol. So hanggang dinala na rito sa ating shop para tayo naman yan tumingin. So ngayon, nag-overflow din daw yung kanyang carburetor. So pinasilip niya muna sa akin kung ano yung mga papalitan. So eto, binaklas ko yung kanyang carburetor mga padreng. So nung pagkabaklas ko ng kanyang carburetor, sobrang init yan, oh. Grabe sa init, para kang humawak ng makina. Eto, kagagaling lang nito sa biyahe. Ayan, oh, ang init, oh. Mainit siya. Kung gaano kainit yung makina mga padreng, so ganun din kainit to. Ito medyo lumamig na lang, pero nung pagkabaklas ko, grabe ang init. So ang sinusupply ng ating carburetor pinaghalong hangin at gasolina. Ngayon pag yung carburetor natin sobrang init, ano nga ba yung mangyayari sa kanyang gasolina at saka hangin? So 'di ba, magre-react po yan sa loob. So paano magre-react? O i-try nyo ngang ibuhos yung gasolina sa lupa o sa semento. O tapos matindi yung sikat ng araw, so madaling matuyo. So nagkakaroon ng reaction, mabilis mag-react. Pero subukan yung malamig yung gasolina. Di ba yung gasolina natin malamig pag hinawakan? So parang ganyan, no? Malamig po yan, ayan, no? Ang lamig, oh. Di ba? Ngayon, imagine niyo, painitan niyo yan, mabilis mawala. So, yun lang naman idea ko lamang. Paki-correct na lang po tayo kung tama. So, yun nga, dapat ang gasolina na nakapondo rito ay malamig. Malamig siya. Kahit na nasa biyahe po yung ating motor, dapat pag sinalat natin yung carburetor, hindi ganun kainit. Bakit hindi ganun kainit? Kasi yung carburetor, may mga insulator po yan, kagaya doon sa barako, di ba? May goma po dito sa barako, goma. Yung ating Supremo, ganun din, meron silang insulator. So papakita ko sa inyo yung sa mga Euro. Di tayo. So may purpose nga po kasi yan. Ayan, oh. Mga insulator po yan, oh. Ayan, oh. Goma. So para tingnan nyo yung gitna po niyang goma. O ganun din dito, TMX 155. Ayan, oh. So ayan, meron silang insulator. Ngayon, bakit ba nung pagkabaklas ko nito mga padreng, sobra sa init, so nakaka-apekto po yun. Sinasabi ni customer, kapag malamig naman madaling paandarin, pero once na uminit na, grabe na, napakakulit paandarin dahil nga pati carburetor niya umiinit. O tingnan nyo yung motor ko, Rusi. Gumamit nga siya nito. Ayan, o, focus natin. Gumamit siya nito, pero ayun, o, may insulator, o. Ayun, o, may insulator siya. So pag ganito yung ginagamit natin mga padreng, siguraduhin nyo na may insulator siya para hindi kumbaga, kung kuryente yan, nandito yung kuryente, dadalo yan pag ganon. Ngayon kung may insulator dito sa gitna, yung init po niyan, hindi na siya tatawid dito sa manifold papuntang carburetor.
So, ganun po yung idea niyan. So, base sa aking experience. Kaya pag ganito yung aking kinakabit, sinisigurado ko na may insulator siya sa gitna. Kasi, yung makina natin, sobrang init yan. So, tina-transfer niyan yung init. Bawal i-transfer yung init ng makina papunta dito sa ating carburetor. So, pag na-transfer po yan, automatic yan magkakaproblema o mag-hard starting. So, balik tayo dito sa Honda TMX 155. So, ito nga mga padring, grabe ang init, Pansinin nyo, mga padring, ayan, gumamit siya nito ng parang parusi. So, ayan, ang init, grabe ang init, di ba? Pero kung may insulator yan dito sa gitna, hindi iinit siyang manifold. So, yung carburetor natin, nakakabit dyan. So, automatic, iinit din to. So, magkakaproblema, mag-hard starting. So, pag nagkabit po kayo nito, lagyan nyo ng insulator para hindi magkaproblema yung kanyang andar o hindi mag-hard starting. So, yan lang naman po mga padreng na konting kaalaman na sana po ay nakatulong po sa atin in case na hard starting. Check nyo rin po yan yung manifold. Baka kinasaan lang ganyan, wala naman palang insulator. Kaya nga po tayo may tinatawag na insulator manifold. So ito, lininis ko na rin. Medyo okay pa naman yung float valve. So yun lang yung naging topic natin, na dapat yung carburetor, etong intake manifold, dapat yan may insulator. So malinaw mga padreng. Kung nagustuhan nyo yung ganitong simple tips o knowledge, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.